Just a quick commercial. After listening to this video and it makes you happy, please click the like button, subscribe to my YouTube channel, Recap Stories PH, and click the notification bell to receive an update whenever I post new stories. Thank you and happy listening. Barangay LS 97.1 Forever. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tao, bagay at hayop. Ito ang karaniwang nakapalibot sa ating paligid. Pero ang hindi natin alam, may mga nilalang pa tayong nakakasama sa ating mundo na hindi lang nakikita ng ating mga mata. Ikaw, kapuso, ano ang gagawin mo kung biglang sumama sa iyo ang isang elementong nagambala mo nang hindi mo sinasadya? Sa inuman, karaniwang ibinibigay ang first shot sa mga hindi natin nakikita. Nagsasabi rin tayo ng tabi-tabi po kapag dumadaan tayo sa mga hindi pamilyar na lugar. Ayon sa mga matatanda ay ginagawa natin ito upang magbigay galang sa mga nilalang o elementong hindi natin nakikita. Ito ang isang bagay na hindi ginawa ng letter sender natin ngayong araw na tatawagin natin sa pangalang JD. Kasama ang kanyang grupo nang minsan silang bumisita sa isang abandonadong bahay. Ano kaya ang kinahinatnan ng kanilang panghihimasok sa isang tahimik na lugar? Ito ang dapat ninyong abangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa at minsan katatakutan sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hello po sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. At dahil nalalapit na naman ang undas ay sari-saring kwento na naman ng kababalaghan ang napapakinggan sa mga radyo at napapanood sa TV. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi naman ang isang nakakakilabot na pangyayari sa akin at sa mga kasamahan ko. Ilang taon nang nakakalipas. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang JD. 27 years old at isa po akong IT specialist na nakatira dito sa Bulacan. Dati po akong vlogger. Sa pagsikat ng online vlogging sa Pilipinas ay naisipan ko rin noon na gumawa ng sarili kong channel. Naiinggit kasi ako dati, Papa Dudut, sa mga Pinoy vloggers na sumisikat at ngayon ay meron ng marangyang pamumuhay. Mahirap pasukin ang mundo ng online vlogging. Bago ka magsimula ay kinakailangan mo munang magkaroon ng mga gamit para rito. Noong nagsisimula pa lamang ako ay cellphone lang ang ginagamit kong pagkuha ng video. Bago nito ay kinakailangan mo ring mag-isip ng maayos na content na papatok sa mga viewers. Pagkatapos nito ay kailangan pang i-edit ang video at i-promote ito sa mga kakilala at kaibigan. Pero ang pinakamahirap na siguro sa lahat ay ang maghanap ng subscribers at ng viewers. Tandang-tanda ko pa, nasasampu lang ang views ng unang post ko noon at karamihan dito ay nanggaling pa sa mga kamag-anak ko. Ganon pa man ay hindi ako nawala ng pag-asa, Papa Dudut. Sari-saring videos ang ginagawa ko mula sa pranks, tutorials, reaction videos at maging gaming ay pinasok ko na rin. Kahit na umabot lang hanggang 500 views sa mga video ko noon ay nagpupursigi ako sa pag-upload ng iba't ibang klase ng mga content. Papa Dudut, mas lalo akong na-inspire nang makilala ko si Bea na isa sa mga masugid kong taga-subaybay. Isa siya sa mga palaging nag-iiwan ng mga comment at like sa mga videos ko.
Nang malaman kong sa Bulacan rin siya nakatira ay naisipan naming mag-meet kung saan ay napag-usapan namin ang tungkol sa vlogging. Hi! Bea, right? Oo, ako nga. Nice to meet you. Ang tangkad mo pala sa personal? Yep, 5'9". Mana sa tatay. Upo ka. Thank you. Nga pala, nag-order na ako ng food. Di na kita natanong kung anong gusto mo. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Kinakain ko naman lahat. Hindi ako choosy sa pagkain. So, paano mo pala na-discover yung channel ko? Wala, bigla na lang nag-pop up sa feed ko. Mahilig kasi ako sa mga horror content. Tapos nakita ko yung video mo tungkol sa top 10 ng mga haunted house sa Pilipinas. Naaliw ako sa pag-host mo sa mga video kaya nag-subscribe ako. Nakakatuwa naman. Kahit na konti lang views ko, masaya na ako malaman na may natutuwa sa mga video ko. Kailan ka ba nag-start mag-vlog? Recently lang, around 3 months ago. Ang hirap nga eh. Sobrang nakakapagod mag-edit ng videos tapos kakaunti lang yung nakakanood. Sobrang nakakawala ng motivation. Alam mo yun? Yung parang todo effort ka pero hindi naman nasusuklian yung efforts mo. Yeah, naiintindihan kita. Actually, sumubok din ako dati na gumawa ng vlog. Kaso, hindi ko natagalan. Same experience din. Pero alam mo, lahat ng mga sikat na vlogger ngayon, dumaan din dyan. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Darating din yung araw na makikilala ka. Sana nga. Yung mga tulad mo ang nagiging inspirasyon ko. Na kahit wala akong gaanong subscribers ramdam ko na meron akong supporter kahit na isang tao lang. Yan yung mga bagay na pinanghahawakan ko ngayon kaya ako nagpapatuloy. Gusto mo ba ng tip? Marami ako mabibigay sa'yo. Talaga ba? Tulad ng ano? Hindi ko naman sinasabi na expert ako pagdating sa mga bagay na yan. Pero medyo matagal-tagal na rin akong nanunood ng iba't ibang klase ng vlogs kaya in a way, may mga natutunan na rin ako sa kanila tungkol sa mga sikreto ng vlogging. Sige nga, anong number 1 tip na maibibigay mo sa akin? Una, decide your niche. Napansin ko kasi sa vlog mo, sari-sari ang mga video na pinupost mo. May nakakatakot, may nakakatawa, may sobrang random, may ilan na, no offense ha, nonsense na content. Kung gusto mong makahakot ng subscribers, dapat iisa lang ang tema ng channel mo. Hindi pwedeng iba-iba, hindi ka grocery store. Wait, medyo nalilito ako. Ganto na lang, kumbaga sa pelikula, may mga taong gusto ng romance. May iba gusto action, horror, drama. Dapat, pumili ka lang ng isang genre na ihahain. Kung horror, horror lang para ang maging fans mo ay mga horror fanatic. Isipin mo ha, nag-subscribe sila sa'yo kasi gusto nila yung horror video mo. Tapos bigla kang nag-upload ng cheesy na romantic drama. Syempre malilito sila kasi akala nila nag-subscribe sila sa channel na horror ang mga content. Gets mo? Ah, okay. So dapat isang theme lang? Yun ba ang gusto mong sabihin? Mismo. Dapat kung anong hinahanap-hanap ng subscribers mo, dun ka lang mag-focus. Teka, alin ba sa mga video mo ang may pinakamaraming views? Ano nga ba? Tingin ko yung mga nakakatakot nga. Yun ang maraming hakot eh. Yung napanood mo na tungkol sa mga haunted house, umabot yata ako ng 3K views dun eh. Feeling ko rin. Kasi na-discover kita dahil sa mga nakakatakot na videos mo eh. Tsaka prank siguro. Oo, pwede ka rin naman gumawa ng prank videos pero dapat related pa rin sa theme. Yung mga prank mo, gawin mong nakakatakot. Ganun. Ah, okay. Okay, gets ko na. Tsaka another tip. Habaan mo ang mga content mo. Okay na yung mga lampas 10 minutes. Talaga? Bakit naman? Yung algorithm kasi ngayon, mas pinapabura nila yung mahahaba. Siyempre, ang goal nila ay makakuha ng taong magbababad sa website nila.
So maipupush nila yung mga mahahabang videos. Ganun ba yun? Kaya naman pala usually yung mga mahabang videos ko ang maraming views. Sige, ngayon alam ko na. Gagawin ko yung mga sinabi mo. Salamat ha. Walang problema. Good luck sa'yo. Huwag mo akong kakalimutan kapag sumikat ka na ha. Makakaasa ka na ako pa rin ang magiging #1 subscriber mo. Papa Dudut, sinunod ko ang mga tip na ibinigay sa akin ni Bea. Nag-focus lamang ako sa isang tema para sa mga video na ina-upload ko. At dahil mas maraming views na natatanggap ang mga content tungkol sa mga kababalaghan, ay eto na lamang ang pinili kong tema para sa channel ko. 3 times a week kung mag-post ako noon tungkol sa iba't ibang horror stories mula sa iba't ibang panig ng bansa. May ilang tungkol sa maligno't engkanto. Meron ding mga kwento na mga kaluluwang hindi matahimik at kung ano-ano pa. Nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Bea, Papa Dudut. Paminsan-minsan ay si Bea ang nagbibigay sa akin ng mga ghost stories na maaari kong i-content. Hindi nga nagtagal ay isa na rin siya sa mga nagsilbing researcher para sa channel ko. Sa mga sumunod na buwan, mula sa 1,000 subscribers, ay nadagdagan pa ito at lumaki ng mahigit 10,000. Pumatok sa panlasa ng mga manonood ang mga kwentong kababalaghan na ibinabahagi namin sa aming mga viewers. Nagkaroon kami ng solid supporters at simula noon ay naging rutina namin ang paggawa ng mga videos tuwing Sabado at Linggo na ipinopost naman namin tuwing MWF. Nakatulong din siguro sa pagtaas ng subscribers namin ang consistent na pagpo-post namin ng video sa channel. Sinisikap talaga namin ni Bea ang makapag-post ng 3 videos sa loob ng 1 linggo. Papa Dudut, hindi naglaon. Ang pagkakaibigan namin ni Bea ay nakabuo ng spark. Sa halos araw-araw na pagsama-sama namin ay unti-unti pong nahulog ang loob ko sa kanya. Masayahin kasi siyang tao kahit na mahilig siya sa mga kababalaghan at kung ano pang mga paranormal activities. Horror ang favorite genre niya, mapalibro man o sa pelikula. Siya yung tipo ng babae na dark colors ang paboritong isuot. Walang ere sa katawan at matapang. Madiskarte at may tinatagong kakulitan. Mula sa friendship ay sinubukan kong i-level up ang relasyon namin. Sinubukan ko po siyang ligawan. Pasensya ka na sa biglaang aya ah. Okay lang, wala rin naman akong ginagawa. Uy nga pala, congrats! Dumadami ng subscribers mo ah. Thank you. Dahil yan sa'yo sa mga tip mo. Masaya ako na nakatulong sa'yo. Dapat nga sa'yo ko ibigay ang credit ng success ng channel ko eh. Kasi ikaw ang utak ng bawat content na pinuproduce ko. Naku, hindi na kailangan. Alam mo… Gusto sana kitang isama sa channel ko. Kung sakaling okay lang sa'yo, gusto kitang maging parte sa mga susunod na video na ipopost ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto kong makita ka ng subscribers ng channel ko. Ipapakilala kita bilang parte ng channel. Bilang co-host. Hala, bigla akong na-pressure. JD, hindi mo na kailangan gawin yan. Tsaka isa pa, hindi ako marunong humarap sa camera. Akong bahala sa'yo. Sa una, nakaka-intimidate nga pero kapag nasanay ka na, I promise, mawiwili ka rin. Pero ayoko maapektuhan yung channel mo dahil sa akin. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Ikaw nga dahilan kung bakit unti-unting nakakakuha ng success yung channel eh. Bakit mo naman iisipin yan? Ewan ko. Alam mo ba yung tinatawag na confidence?
Wala ako nun. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya mong maging confident. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Nga pala. Meron pa sana akong gustong sabihin sa'yo. Meron pa? Ano? Kinakabahan ako sa'yo, alam mo ba yon? Alam kong hindi pa ganun kahaba ang pinagsamahan natin pero I think I'm starting to like you. Sorry. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. It's okay. Hindi mo naman kailangan ibalik sa akin kung anong nararamdaman ko sa'yo eh. Sorry, nagulat lang talaga ako sa sinabi mo. Pasensya na ha. Sorry kung nailang ka sa confession ko. Gusto ko lang naman na malaman mo kung anong feelings ko sa'yo. Ayoko na kasing sayangin yung opportunity na masabi ko sa'yo na gusto kita. Alam mo, sa totoo lang, may gusto rin ako sa'yo, JD. Ha? Talaga? Seryoso? Oo, pero ewan ko. Hindi ko lang ine-expect na aabot tayo sa ganito. Never pumasok sa isip ko na mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon. I mean, 2 months ago, isa lang akong hamak na viewer ng channel mo tapos ngayon, well, hindi pa ako sure sa nararamdaman ko ngayon pero alam kong attracted din ako sa'yo. Hindi naman natin kailangan magmadali eh. Marami pa tayong araw na pagsasamahan at aantayin kita. Handa akong maghintay sa araw kung kailan sure ka na sa nararamdaman mo. Naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? Ayoko nang magmadali sa pag-ibig. Yan ang number 1 na natutunan ko sa mga heartbreak ko. Mahirap magdesisyon ng maaga. Kasi yung mga mabilisang desisyon na yan, usually yan ang pinagsisisihan natin sa huli. Huwag kang mag-alala. Never kitang mamadaliin sa mga desisyon mo. Salamat at naiintindihan mo ko. Ay, so, ayun na nga. Yun yung mga gusto kong sabihin sa'yo. Kaya kita niyaya dito. Since magkasama na tayo, sabay na tayong mag-dinner. Mabuti pa nga, bigla akong ginutom sa'yo eh. Parang gusto ko ng street food. May alam akong masarap na street food dito. Gusto mo puntahan natin? Meron bang malapit dito? Okay, ano pang hinihintay mo? Tara na! So, ito na ba yung magiging first date natin? Sabihin na lang natin na ang kumain ng street food ang ideal first date ko. Ayos! Papa Dudut isang freelance writer si Bea. Nang pangunahing trabaho ay ang magsulat ng articles para sa iba't ibang website. May sideline din siya kung saan ay binabayaran siya para magbigay ng detailed reviews hindi lang para sa mga Hollywood films, kundi pati na rin sa mga pelikulang ipinapalabas sa Pilipinas, sa South Korea at maging sa Thailand. College pa lamang si Bea ay umikot na ang mundo nito sa internet. Katulad ko ay Bachelor of Science and Information Technology rin ang kinuha nitong kurso sa kolehiyo kaya naman maaga siyang naging techie. Pero ayon sa kanya ay passion na raw niya talaga ang pagsusulat simula pagkabata kaya eto na ang ipinagpatuloy niyang trabaho. Matalino si Bea, Papa Dudut. Sari-saring paandar ang mga naiisip niya para lamang mas lalo pang mapalakas ang channel ko. Marami siyang naiisip na pakulo na kailanman ay hindi ko maiisip na gawin. Siya ang dahilan kung bakit ang naghihingalo kong channel noon ay unti-unting nakilala at nakakuha ng 15,000 subscribers. Nang mga panahong yon ay sinimulan ko na ring pagkakitaan ng mga content ko. Bilang pasasalamat ay opisyal kong ipinakilala si Bea sa subscribers ko bilang girlfriend at ang bago kong co-host matapos niya akong sagutin 2 months after kong mag-confess ng nararamdaman ko sa kanya. Siya ang utak sa likod ng tagumpay ng channel ko, kaya marapat lamang na ibigay ko sa kanya ang tamang credit. Sa nalalapit na anibersaryo ng channel namin ni Bea, ay naisipan kong mag-ghost hunting
Maraming ancestral house sa Bulacan na ipinatayo pa noong sinaunang panahon na tingin namin ay pinamumugaran ng mga espiritong hindi matahimik. Ito ang napili naming gawing bilang anniversary content upang patunayan sa viewers namin na sa mundong ito ay may mga bagay pa rin tayong nai-experience na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang desisyon naming ito, Papa Dudut, ang isa sa mga desisyong labis namin na pinagsisihan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong una ay dalawang content talaga ang pinagpilian namin ni Bea, Papa Dudut. Ito ay ang mag-ghost hunting o ang mag-live stream habang binabasa ang creepy horror stories na magmumula sa sarili naming fans. Pero mas nagustuhan ni Bea ang ideya na pumasok sa isang abandonadong bahay at maghanap ng kababalaghan. Mas nakakatakot daw yon at mas thrilling. Isa pa ay pwede naming hatiin ang video ng ilang parts na mas aabangan ng mga manonood. Isang ancestral house na malapit sa amin ang una naming pinuntahan. Isa ito sa mga pinakasikat na lumang bahay sa lugar namin na dinadayo ng mga turista. Kinailangan pa naming makipag-coordinate sa LGU para lamang makakuha kami ng permit na magagamit ang naturang bahay para sa video namin. Yun nga lang, noong napag-alaman nilang ghost hunting ang pakay namin, sa nasabing historical landmark ay hindi nila kami pinayagan. Dahil baka katakutan daw ito ng mga turista at maapektuhan ng turismo ng lugar. Bilang plan B ay dumayo pa kami sa ibang bayan para makahanap ng abandonadong bahay. Doon ay ipinakilala kami ng kaibigan ni Bea kay Lola Insiang, na caretaker ng lumang bahay na halos 20 years na raw na walang nakatira. Ipinatayo umano ang bahay matapos ang World War II at pagmamay-ari ito ng dating politiko. Sa ngayon ay wala nang tumatao rito dahil nag-migrate na sa ibang bansa ang kasalukuyang may-ari nito. Kapalit ng pera ay pumayag si Lola Insiang na gawin naming location ng bahay na kanyang binabantayan. Pero sa simula pa lamang ay sinabihan na niya kami na baka mabigulang kami sa plano naming ghost hunting dahil sa tarang buhay niya ay never pa raw siyang nakaramdam ng kababalaghan sa bahay na yon. Ito na ba yung sinasabi mong bahay? Oo, ito nga. Ano, okay ba? Medyo malaki rin naman pala. Ayos na rin to. Kahit hindi kilala at least nakakatakot pa rin ang itsura. Tsaka mas maganda na to kasi hindi siya na-restore. Lumang-luma ang dating. Unang tingin pa lang ay nakakakilabot na. Nasa na ba yung may-ari? Papunta na siguro dito yon. 9:00 ang sinabi ko na dating natin eh. Tsaka hindi yung may-ari ang makakausap natin, yung caretaker lang. Kahit sino pa yan, basta payagan niya tayong mag-shoot dito. Oh, siya na ba yan? Mukhang siya na yata yan. Hello po, Lola. Kayo po ba yung caretaker nitong bahay? Oo, ako nga. Kayo na siguro yung tinutukoy na kaibigan ni Julia. Opo, ako po si Bea. Siya naman po si JD. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin. Ano bang plano ninyong gawin dito sa bahay? Gusto po sana namin gawing location to para sa shoot namin. Naghahanap po kasi kami ng luma at malaking bahay na pwedeng gamitin. Actually, muntik na nga po kami mag-give up eh.
kasi wala na kaming makitang bahay. Mabuti na lang at nakausap namin si Julia. Maniwala po kayo sa hindi. Marami na po kaming nilapitan na iba. Kaso nga lang ayaw ipagamit. Doon po sa amin maraming ang ancestral house pero sobrang dami naman po ng requirements kaya no choice na kami kundi dumayo na lang dito. Nabanggit nga sa akin ni Julia na bumiyahe pa raw kayo papunta rito. Kailan nyo ba planong gamitin yung bahay? Wala na kasi rito yung may-ari niyan. Matagal nang nasa ibang bansa. Kaya ako na lang ang naiwan dito na bantay. Sa totoo lang, wala na silang pakialam sa bahay na yan Kaya nga minsan, hindi ko na rin nililinisan. Mga next week po siguro kung papayagan nyo kami. Willing naman po kami magbayad. Tsaka kahit wag nyo na pong galawin. Mas maganda yung itsura niya ngayon para kitang wala na talagang nakatira. O sige, pero ipapaalam ko muna sa may-ari ha. Baka kasi pagalitan ako Ano bang kukunan ninyo rito? Bakit ba gusto ninyo ng lumang bahay? May anniversary video po kasi kami nagagawin. Mag-ghost hunting sana kami kaya sana po pumayag yung may-ari. Ghost hunting? Wala namang multo dyan Sa tagal ko nang nagbabantay dito, wala ni anino ng multo akong nakita sa pamamahay na yan. Okay lang po. Madali lang naman yung gawa ng paraan Saan ba mapapanood yung video na yan? Sa TV ba? Hindi po. May channel po kami tungkol sa mga kababalaghan. Mapapanood nyo po to sa internet. Internet ba kamo? Ay naku, hindi ako marunong yan Masyado na akong matanda para sa mga gadgets na yan. Kung gusto nyo pong panoorin, pwede nyo pong itanong kay Julia. Subscriber din po siya ng channel namin. Kung hindi po kayo busy ngayon, baka pwede po namin kayong ma-interview tungkol sa history ng bahay na to. Ay naku, wag na. Nakakahiya naman. Hindi ako marunong humarap sa camera. Pwede naman pong off-cam. Kailangan lang po namin ng details para may mailagay kami sa script. Ano bang kailangan ninyong malaman? Yung background po sana ng bahay, kung kailan ipinatayo at kung sino-sino mga tumira dito. Mas matanda pa itong bahay na ito kaysa sa akin Sa pagkakatanda ko, ipinatayo yan ilang taon matapos ang giyera dito sa Pilipinas. Hindi ako sigurado pero yun ang kwentong narinig ko. Pagmamay-ari ito ng mayamang pamilya na binili ng angkan ng amo ko. Tapos napasa-pasa na hanggang sa wala nang tumira. May mga nakakagimbal po ba na nangyari sa bahay? Kung may namatay o may mga nangyaring aksidente po ba rito? Ay, wala naman sa pagkakaalala ko. Tahimik ang mga pamilyang tumira dyan teka, gusto nyo bang silipin yung loob? Pwede po ba? Abay, oo naman. Sandali lang kukunin ko yung susi. Ano sa tingin mo? Okay na yan. Kung wala man tayong makuna ng multo, edi tayo na lang gagawa ng multo. Papadudot, hindi naman problema sa amin kahit na wala kaming makunan sa kamera na multo. Madali lang ang solusyon doon at naisip na ito ni Bea bago pa man namin gawin. Madali lang daw dayain ang mga kababalaghan sa kamera. Konting sound effects lang at video edits ay makakapanakot ka na ng tao kapag pinalabas mo itong totoo. Ayon pa kay Bea, hindi na raw bago ang pagiging scripted na mga video na napapanood online. Sa katunayan ay halos lahat daw ng content creators ay ginagawa ito ng hindi namamalaya ng mga viewers. Ang mga prank, social experiment at ghost hunting ay karaniwang daw na scripted. Sa pagdating ng araw ng shoot ay kinailangan naming magsama ng crew dahil hindi namin ito kakayaning dalawa ni Bea. Halos kalahating oras din kasi ang biyahe papunta sa binayaran naming old abandoned house. Isa pa ay kinailangan namin ang katuwang para kumuha ng video nang sa ganoon ay magkaroon ng iba't ibang anggulo ang content namin. Kinausap ko ang dalawa kong kaibigan na sina James at Mikoy upang magsilbing camera crew. Kailangan kasing may sariling camera na nakatutok sa akin
at dapat ay meron ding kamerang nakatuto kay Bea. Nag-aya pa kami ng dalawang kasama, ang pinsang kong si LJ at kapatid ni Bea na si Jasper. Sila ang magtatrabaho off-cam na gagawa ng mga katatakutan tulad ng paggalaw ng mga bagay at paggawa ng mga hindi maipaliwanag na ingay. 4:30 pa lamang ng hapon ay bumiyahe na kami papunta sa location. Kailangan pa kasi naming mag-set up at gumawa ng script para sa opening spiel kung saan ay ibabahagi namin ang history ng naturang bahay. Dahil hindi naman gaanong nakakatakot ang kwento ng abandonadong bahay ay kami na mismo ang nag-imbento ng sarili nitong kwento. Pinalabas namin na may isang babaeng nagpatiwakal dito na simula noon ay nagmumulto na sa lugar dahilan upang iwan ito ng may-ari. Papadudot, ibang-iba ang itsura ng bahay pagsapit ng dilim. Mas naging nakakatakot ito kumpara nung dinalaw namin ito sa kalagitnaan ng araw. Sira-sira na ang ibang parte nito. Kupas na rin ang orihinal nitong pintura. Kahit may caretaker ay maalikabok ang loob nito at puno ng sapo. Nakadagdag pa sa takot ang malaking puno ng akasya. Sa tabi nito na ayon kay Lola Insyang ay nakatayo na bago pa man mabuo ang bahay. Quarter to 10 na pala. Ano sa tingin mo? Okay na ba yung mga nakunan natin? Feeling ko madami naman na tayong nakunan. Napasok naman lahat ng parte ng bahay, di ba? Oo. Kaso nga lang wala tayong nakuha na legit na paranormal activity. Kahit lang sana may narinig tayong mga kaluskos o biglaang pagsara ng pinto. Kaso wala talaga. Okay na yon. Nagawa naman nila Jasper at LJ yung trabaho nilang manakot. Tsaka di ba sabi nga ni Lola Insyang, wala raw multo rito. Lahat ng lugar may mga nagtatagong spirits. Nabasa ko yan sa internet. Yung iba nga lang hindi na nagmumulto kasi tahimik na sila. Pero kapag nabulabog, malaki ang chance na baka magparamdam sila. Hindi pa ba sapat yung mga peking sigaw ko kanina para mabulabog sila? Kung meron mang espiritu dito, dapat kanina pa sila nagparamdam. Kung may mga multuman ngayon dito, engkanto, anumang klaseng nilalang, magparamdam naman kayo kahit ngayon lang. Pakita nyo tapang nyo! O ano? Huy, baliw to! Bakit? Natatakot ka? Hindi naman. Pero irespeto pa rin natin tong lugar. Saka baka marinig ka ng mga kapitbahay. Sila pa mabulabog. Dami mo kasing alam. May sinasabi ka pang nababasa mo sa internet dyan. Tara na, pack up na tayo para makauwi na. Kanina pa sumasakit tong ulo ko eh. Hindi ka kasi kumain kanina bago tayo bumiyahe. May gamot yata ako sa bag ko. Shhh! Narinig mo yun? Ang alin? May bumukas na pinto. Hanapin natin, dali buksan mo yung camera mo. Baka naman sina Jasper lang yun. Kanina pa sila nasa labas nag-aayos ng gamit. Tayong dalawa lang nga nandito sa loob ngayon. Sandali lang. Sure ka ba na may narinig ka? Ito na yung hinihintay mo, di ba? Legit na to. Halika na. Ito na ata yung bumukas na pinto. Narinig ka namin! Kung sino ka man, kaya mo bang magparamdam ulit? JD, dyan ka lang ha. Kunan mo ko habang pumapasok sa loob. Bea, ano ka ba? Huwag kang maunang pumasok sa kwarto. JD! Bea! JD, tulungan mo ako! Okay ka lang? Hindi ko mabuksan tong pinto, JD! Sandali lang! JD! Sisipain ko tong pinto! Lumayo ka muna para hindi ka matamaan! JD! Bea! Ano nangyari? Bakit bigla na lang sumara yung pinto? May tao sa bintana. Ha?
Itutok mo yung hawak mong camera sa likod ko. May nakatayo sa labas ng bintana. Saan? Mikoy! Ikaw ba yan? Jasper! Kung kayo man yan, hindi to nakakatuwa! Nakunan mo ba? Umalis na tayo. Bumibigat na yung pakiramdam ko. Pati ako biglang bumigat pakiramdam ko eh. Ha? Nawala na siya. Ha? Yung anino nawala na. Tara na! Papadudot, sobrang bilis ng mga pangyayari. Mabilis kaming nagsitakbuhan ni Bea palabas ng abandonadong bahay nang makita namin ang malaking figura ng tao na doble pa sa tangkad ko. Nung unay, inakala kong kagagawan lamang ito nila Mikoy at Jasper. Pero nang mapagtanto naming nasa labas lang ng bahay, ang dalawa ay mabilis kaming binalot ng takot. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa ang pakiramdam na naramdaman ko ng gabing yon. Nanlamig ang buong katawan ko. Nagsitaasan lahat ng balahibo ko. Bumigat din ang dibdib ko at bigla na lang sumakit ang aking ulo. Nang gabing yon ay plano pa sana naming kumuha ng ilang additional footage. Pero dahil sa nangyari agad na na-pack up ang shoot. Gustuhin ko mang bumalik sa loob ay natakot na ang dalawang camera crew na kasama namin at ayaw na nilang tumapak pa sa loob. Isa pa ay biglang sumama ang pakiramdam ni Bea. Namumutla na siya ng mga oras na yon. Kaya naisipan naming tapusin na ang shoot na yon. Dapat nga ay meron pa kaming gagawin na on-cam interview kay Lola Insyang. Pero hindi na namin ito nagawa pa sa pagmamadaling makaalis mula sa lugar. Habang nasa daan ay naisipan nila Mikoy na dumaan muna sa isang restaurant para sana kumain. Gusto raw kasi niya magstay muna sila sa ibang lugar nang sa ganoon ay masiguro nilang wala raw masamang spirito na sumama sa amin. Pagpagdawang tawag sa ganon ang karaniwang ginagawa kapag nanggaling sa lamay ang mga tao. Dahil sobrang sama ng pakiramdam ni Bea ay hindi na kami sumamang dalawa. Mas mabilis na lamang kaming umuwi noon dahil ang priority ko ay ang kapakanan ng nobya ko. Pero papadudot simula ng araw na yon ay kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng girlfriend kong si Bea. Papadudot simula ng araw ng ghost hunting namin sa abandonadong bahay ay nagsimulang magkaroon ng lagnat si Bea. At ilang araw ding hindi nakasama sa mga vlog ko. Matapos nito ay halos gabi-gabi umano siyang sinusumpong ng pagsakit ng ulo. Hirap din siyang makatulog sa gabi at pakiramdam niya ay palaging may nakatingin sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring ito ay naging irritable siya at palaging wala sa mood. Hindi tulad dati na siya pa ang nag-aaya na gumawa kami ng mga videos. Naisip ko na baka pagod lang si Bea kaya pinagpahinga ko na muna siya ng ilang araw. Pansamantala siyang tumigil sa pagiging parte ng channel ko at hinayaan ko na muna siyang gawin ang mga bagay na makabubuti sa kanyang kalagayan. Habang wala si Bea ay sinimulan kong i-edit ang mga video footage na kinuna namin sa lumang bahay. Habang pinapanood ng clips ay may kakaibang bagay akong napansin sa mga video na hindi namin nakita noong nasa naturang lugar pa kami. May isang malaking anino na nakabuntot kay Bea. Hindi lang ito isang beses na nakunan sa camera kundi halos lahat ng frame na kasama siya ay nandun din ang malaking anino. Agad kong tinawagan si James at Mikoy na nagsilbing cameramen upang tanungin kung napansin din ba nila ang anino noong nasa abandonadong bahay pa kami.
Katulad ko, Papa Dudut, ay nagulat din sila sa mga nakita nila. Nagdalawang isip ako kung ipapaalam ko kay Bea ang nakita ko. Baka kasi makadagdag pa ito sa stress niya kaya minabuti kong itago na muna ito mula sa kanya habang tinatapos kong i-edit ang vlog namin. Lumipas sa mga araw at dumating din ang anibersaryo ng channel namin. Pagkapost ko ng aming video na hinati ko sa 3 parte ay agad itong dinubog ng mga subscribers namin at ilang casual fans. Wala pang 24 oras ay nakakuha agad ito ng 30,000 views. Para sa iba ay maaaring maliit ang bagay na yon. Pero para sa akin, isa na itong malaking achievement. Hindi sikat ang channel namin pero kung puputok tong video series namin ay siguradong makikilala kami ng husto. Marami na ang naintriga sa video namin dahil ginawa kong highlight ang hindi maipaliwanag na aninong sumunod kay Bea. Matapos ipalabas ang first part ay mas dumami pa ang bilang ng mga subscribers namin. Papa Dudut, bago pa man mapanood ni Bea ang video ay pumunta ako sa kanila upang ipaalam ang mga nakita ko sa video. Nagulat na lamang ako sa mga inamin niya sa akin. Bea, may papakita nga pala ako sa'yo dito sa laptop. Ano yan? Masama pa rin pakiramdam ko ngayon. Masakit ulo ko. Hindi mo pa ba ininom yung gamot na binigay ko sa'yo? Nakadalawa na ako, wala pa ring epekto. Ano ba yung ipapakita mo sa akin? Tignan mo to. Habang ini-edit ko yung video natin sa abandonadong bahay, may napansin ako. Hello guys! Welcome back sa ating channel. As promised. Nakikita mo ba yun? Ang alin? Ayan o. Sa likuran natin habang nag-i-intro tayo. Hindi mo siya masyadong mapapansin pero kapag zoom in natin dun sa may puno ng akasya, may nakatayong anino dun. Kita mo? Hindi lang yan. Marami pa. Basta tuwing nasa frame ka, makikita mo na may anino na palaging nasa background. Baka naman anino lang yan ang kasama natin. Bea, walang ganyan katangkad sa grupo natin. Si Jasper na yata ang pinakamataas sa atin eh. Ano ba height niya? 5'11"? At isa pa, hindi lang to basta anino. Silhouette siya ng tao o ng kung ano man yan. Eh yung video na nakunan mo nung magpakita siya sa atin sa kwarto, na-check mo na ba? Pareho din ba yun nung nakunang anino sa ibang footage? Yun ang nakapagtataka. Kasi hindi siya nakuha sa camera. Panoorin mo to. Mikoy! Ikaw ba yan? Jasper! Kung kayo man yan, hindi to nakakatuwa! Grabe, biglang nagtayuan yung balahibo ko. Excited na akong ipakita to sa subscribers natin. Tsak nahahakot to ng maraming views. JD, paano kung sinundan tayo ng anino dyan sa video? Ha? Anong ibig mo sabihin na sinundan? Napansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na parang palaging may nakasunod sa akin. Alam mo yung feeling na mag-isa ka naman pero may nararamdaman ka na parang may kasama kang iba? Ano yun? Sumakay din siya sa van pa uwi? Paano kanya susundan? Seryoso ko, JD. Sorry na. Feeling ko pagod ka lang. Sobrang busy kasi natin itong mga nakaraang linggo. Kailangan mo lang magpahinga. Hindi eh. Iba tong nararamdaman ko eh. Paano mo naman nasabi na iba? Simula nung umalis tayo sa bahay na yon, hindi na nawala tong sakit ng ulo ko. Hirap din akong makatulog tuwing gabi. Palagi akong dinadalaw ng masasamang panaginip. Sa maniwala ka't sa hindi. Pero sa tingin ko, may kinalaman tong nangyayari sa akin sa nagpakita sa ating dalawa nung gabing yon. Simula nung gabing yon, hindi na nawala tong bigat sa dibdib ko. Stress lang yan. Alam mo kung anong kailangan mo? Pahinga. Gusto mo dito na muna ako matulog? Para naman masamahan kita. Wag na. Mag-i-edit ka pa ng videos. Baka maabala pa kita. Hindi ka naman nakakaabala sa akin. Siyempre priority ko pa rin ang safety mo. Sige na.
Tuloy mo na yung ginagawa mo. Magpapahinga na ako. Kailangan ko na talaga ng tulog. O sige, dito lang ako habang umiidlip ka. Wag na, umuwi ka na. Teka, galit ka ba? Hindi ako galit. Nakakatampo lang na hindi mo siniseryoso yung nararamdaman ko. Bea, hindi naman sa ganun. Naniniwala naman ako sa'yo pero… Ang sabi ko, umuwi ka na. Kulit mo naman eh. Bea naman! Papa Dudut, aaminin ko po sa inyo na bagamat puro horror contents ang laman ng channel ko, ay hindi ako gaanong naniniwala sa mga multo o kung anumang kababalaghan. Oo nga't may mga nararamdaman o napapansin na ako once or twice sa tanang buhay ko na mahirap ipaliwanag, pero naniniwala akong meron pa rin po itong scientific explanation. Kaya nang bagitin sa akin ni Bea ang mga kababalaghang hindi umano nangyayari sa kanya, talagang nahirapan akong paniwalaan ito. Ang anino na makikita sa video ay paniguradong meron ding explanation, pero sa ngayon ay hindi pa namin alam kung ano ito. Sinabihan ko na lamang si Bea na magpahinga na muna pansamantala. Feeling ko kasi napagod lamang siya sa sunod-sunod na shoot namin. Bago kasi kami nag-shoot na para sa anniversary video namin ay kumuha na rin kami ng iba pang mga videos para pang-content. Sa dami ng videos na nakuna namin ay may i-upload na kami para sa isang buong buwan. Plano kasi naming magbakasyon sa Siargao pagkatapos. Kaya ang sinabi ko kay Bea ay mag-unwind na lamang muna siya at ilayo ang isipan sa trabaho. Total ay marami naman kaming video na nakaschedule for posting sa mga susunod na linggo, kaya pwede na muna kaming magpahinga. Habang nagpapahinga si Bea, isang araw ay pinuntahan niya ako sa unit ko. Medyo mabuti raw ang pakiramdam niya ng araw na yon, kaya naisipan niya akong sorpresahin. Nag-alala nga ako kasi nakuha pa niya akong puntahan sa kabila ng kanyang nararamdaman. Nabanggit ni Bea sa akin na may mga araw na masamang-masama ang pakiramdam niya, na tipong gusto na niyang magpa-ospital, at may mga araw naman na maginhawa. Kaya nang bumuti-buti ang pakiramdam niya ng araw na yon, sinamantala niya na puntahan ako. Papa Dudut, ika nga nila ay to see is to believe. Saka na lang ako naniwala sa mga sinabi ni Bea noong ako na mismo ang makasaksi ng mga pangyayari sa kanya. Ilang araw matapos niya akong dalawin ay tumawag siya sa akin at hinahanap ang sling bag niya. Hindi niya raw maalala kung naiwan niya ba sa unit ko o dala niya ito pa uwi. Kinausap ko ang kakilala kong security guard sa building namin para tulungan akong humingi sa management ng kopya ng mga CCTV footage ng araw na pumunta si Bea sa unit. Laking pasalamat ko sa management ng building na tinutuluyan ko dahil hindi sila nagdalawang isip na bigyan ako ng kopya. Nang i-check ko ang footage sa labas ng unit upang tignan kung suot ba ni Bea ang kanyang sling bag, ay ibang bagay ang nakita ko. Sa video, suot naman niya ang sling bag niya habang naghihintay sa elevator. Pero ang kapansin-pansin sa naturang footage ay ang biglang pagsulpot ng isang lalaki na para bang nabuo na lamang out of somewhere sa likuran ni Bea. Nakabuntot ang anino sa girlfriend ko na para bang sinamahan siyang maglakad. Kung sakaling hindi ko napanood ang simula ng video, kung saan ay biglang sumulpot ang anino, ay aakalain ko talagang may iba siyang kasamang lalaki. Pagpasok ni Bea sa elevator ay sumunod din ang anino. Papadudod sa CCTV footage, nang pagpasok ni Bea sa elevator ay bigla akong kinilabutan nang makita ko ang aninong sumunod sa kanya. At nakatayo na mismo ito sa harapan ni Bea. At kapuna-puna na walang kaalam-alam si Bea na may kasama na pala siyang nilalang
sa loob ng elevator na hindi niya nakikita. Matapos kong makita ang mga CCTV footage, Papa Dudut, ay dali-dali akong pumunta kina Bea para pag-usapan namin ang mga nangyayari sa kanya. Bea, nakita mo na ba yung sinend kong video sa'yo? Oo, napanood ko na. Anong masasabi mo dun? Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Na I told you so? Matagal ko nang sinasabi sa iyo yung nangyari sa akin pero hindi mo pinaniniwalaan. Naniniwala na ako. Ngayon nakita na mismo ng dalawang mata ko. Naniniwala na ako sa'yo. Kahit naman maniwala ka't sa hindi, wala namang magbabago eh. Minumulto pa rin ako. Pero sa tingin mo, bakit ka sinundan? Aba malay ko, JD. Bakit ako tinatanong mo? Ba't ka sumisigaw? Galit ka ba? Naiinis lang ako sa'yo. Kung wala pang nakunan sa CCTV, di hanggang ngayon hindi ka pa rin maniniwala sa akin. So anong tingin mo sa akin? Luka-luka na nag-iimbento lang ng kwento? Siyempre kailangan ko muna ng ebidensya. Sabi ko naman sa'yo, naniniwala ako. Kaso nga lang, kailangan din natin tignan yung possibility na baka scientific ang rason kung bakit ka nagkakaganyan. Ewan ko sa'yo, para kang tanga. Sorry na. Lumapit kaya tayo kay Father June? O maghanap tayo ng paranormal investigator? Pwede tong follow-up video sa ghost hunting natin. JD naman, ganito na nga ang nangyayari sa akin tapos yung channel mo pa rin ang nasa utak mo? Naisip mo pa akong gatasan sa lagay kong to? Hindi naman kita ginagatasan. Nabasa mo ba yung mga comments sa first part ng ghost hunting video natin? Sobrang dami nang naghahanap ng second part. Marami ng tao ang invested sa video natin. Kaya opportunity na natin to para pahabain pa yung storya. Bea, ito na ang hinihintay natin. Marami nang nakakapansin sa channel natin. Ngayon pa ba tayo titigil? Alam mo malakas ang kutob ko na dahil sa video na yan kaya ako minumulto eh. I-delete na lang kaya natin yun. Ano sa tingin mo? Huwag na nating i-upload yung iba. Baka sakaling tantanan na ako kapag ginawa natin yun. Di ko magagawa ang gusto mo. Pangarap nating sumikat, di ba? Eto na yun. Eto na yung matagal nating inaasam. Kung ang kapalit lang din naman ng pagsikat natin ay ang kalusugan ko, wag na lang. Mahal ko ang buhay ko. At kahit hindi ako sumikat, okay lang sa akin. Basta ang mahalaga ay makabalik na ako sa dati. Bea naman. Nakakadismaya ka, JD, sa totoo lang. Alam mo naman kung gaano ko katagal hinintay itong araw na to, di ba? Oo, alam ko. Pero wala ka kasi sa sitwasyon ko ngayon. Pagod na ako. Parang sasabog na tong ulo ko sa sobrang sakit. Alam mo bang nakalimang gamot na ako ngayong araw pero walang tumatalab? JD, mahigit 24 hours na akong gising. Hanggang ngayon habang kausap mo ko, para akong niyayakap ng malamig na hangin. Ayoko na ng ganito. Ayoko na ng ganitong feeling. Natatakot na ako. Baka naman may iba pang solusyon. Lumapit muna tayo kay Father. Marami tayong pwedeng lapitan. Huwag naman tayo magpadalos-dalos. Kapag dinilit natin yung video, hindi na natin may babalik yung views. Bahala ka. Ayoko nang makipagtalo, pagod na ako. Sorry, hindi ko alam na nahihirapan ka na pala. Hayaan mo, bukas na bukas lalapit tayo kay Father June. For the meantime, dun ka muna sa unit ko tumuloy para may kasama ka. Dun ka muna magpahinga para mabantayan at maalagaan kita. Babawi ako sa'yo. Papadudot, hinikayat ko si Bea na pansamantala munang tumira sa unit ko. Baka lang kasi kailangan niya ng bagong environment at para na rin mabantayan ko siya. Pumasok rin kasi sa isipan ko na kapag magkasama kami ay makikita mismo ng mga mata ko ang mga kababalaghang nangyayari sa kanya. Maaari ako mag-set up ng camera sa loob ng unit ko upang makuna ng mga pangyayari na pwede naming i-upload sa channel para sa mas mataas na mga views. Ayaw man noong una ay pumayag pa rin si Bea sa plano ko. Kailangan daw kasi niya na makakasama lalo na't hindi na niya kaya ang mga nangyayari sa kanya.
Gabi-gabi na lang daw siyang dinadalaw ng masasamang panaginip. May mga pagkakataon ding bigla-bigla na lang siyang nawawala ng gamit o di kaya'y nanlalamig na lang siya nang wala namang kadahilanan. Ang kwento pa niya sa akin ay para bang nababaliw na siya dahil hindi niya alam kung ano na ang paniniwalaan niya. Kung binumulto ba siya o may dinaramdam lang siyang sakit. Sa huli ay nalaman namin ang katotohanan ng pansamantala kaming nagsama ni Bea sa iisang bubong. Nagkaroon nga rin ng kaunting tampo sa akin si Bea nang hindi ko sinunod ang gusto nito na i-delete na lamang ang anniversary video sa channel namin. Nasasayangan kasi ako sa nagastos namin pati na rin sa mga effort na ibinuhos namin para sa content na yon. Isa pa ay maganda ang naging reaksyon ng mga viewers sa part 1 ng video at patuloy pa ang pagtaas ng subscribers count namin. Sa katunayan ay marami na noong nag-aabang sa mga susunod na parte ng video. Dahil sa hindi inaasahang success ng anniversary video namin, ay naisip kong gawing part 4 yung hiningi kong CCTV footage ni Bea sa labas ng unit ko at yung sa loob ng elevator. Magandang addition yon para mas lumaki ang fanbase naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong labag sa kalooban ni Bea na i-document ko ang mga nangyayari sa kanya. At kahit pa binigyan niya ako ng go signal ay dama ko na hindi siya pabor na ginagatasan ko ang kanyang sitwasyon. Ganon pa man ay mas pinili na lamang niyang huwag magsalita para sa relasyon namin at sa ikabubuti ng channel naming dalawa. Pagkarating niya sa unit ko ay agad kong pinaalam sa kanyang setup ng mga kamera. Isa sa kwarto namin, isa sa dining area at isa naman sa sala. 24 oras na bukas sa mga kamerang ito maliban sa nasa kwarto na sakalang namin bubuksan kapag matutulog na kami. Unang gabi pa lamang ng pagsasama namin ay nakatikim na kaagad ako ng kababalaghang sinasabi ni Bea. Pasado 12:00 na noon ng madaling araw at tulog na si Bea samantalang nasa kusina naman ako at abala sa pag-i-edit ng video nang biglang bumukas ang ilaw sa sala. Wala lang naman ito para sa akin dahil baka nagka-short circuit lamang ito o kung anuman. Pero nang makalapit ako sa switch upang patayin sana ang ilaw ay agad itong nag-switch off. Dinig na dinig ko pa ang pagpitik ng switch sa mismong harapan ko. Doon ay nakaramdam na ako kaagad ng kilabot dahil nakita ko mismo ng mga mata ko ang pagbaba ng switch kahit na hindi ko pa ito nagagalaw. Mas lumakas ang takot na nararamdaman ko nang bigla ring namatay ang ilaw sa kusina. Dali-dali akong tumakbo sa kwarto upang gisingin si Bea. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari pero nang lumabas kami ng kwarto ay pareho nang nakabukas ang ilaw. Hindi lang ito ang pagmumultong naramdaman ko, Papa Dudut. Nang minsang busy ako sa panonood sa sala ay narinig ko ang pagpasok ni Bea sa CR. Nakita pa nga ng peripheral vision ko ang pagbukas ng ilaw sa loob ng banyo. Inintay ko siyang lumabas pero natapos na't lahat ang pinapanood ko ay walang Bea na lumabas mula sa CR. Kinato ko siya habang tinatawag ang pangalan niya. Bukas pa rin ang ilaw sa loob at nakalock din ang pintuan. Nagsimula akong kabahan para sa nobya ko pero agad nagbago ang kabang nararamdaman ko nang mula sa kwarto ay biglang lumabas si Bea at tinatanong kung bakit ko raw siya tinatawag.
Sabay kaming napatingin sa CR at sakto naming nakita ang pagpatay ng ilaw mula sa loob nito. Bea, heto. Ipinagluto kita ng breakfast. Kumusta ka na? Masama pa rin pakiramdam ko. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Para makalabas ka na dito sa kwarto natin. Tingin ko kailangan mo rin maglakad-lakad para makapag-exercise ka kahit papano. Iniinom mo ba yung mga inireseta sa'yo ng doktor? Mabuti na lang, sabi ni Doc, trangkaso lang daw yan. Hindi to trangkaso. Alam ko ang kaibahan ng trangkaso sa nararamdaman ko ngayon. Hindi to trangkaso, JD. Oo na, sige na. Kumain ka na. Kakabit ko lang to. Ano yan? Camera. Magdadagdag ako ng camera para mas marami tayong makuhang paranormal activity. Para saan? Ilalagay mo na naman dito sa kwarto natin? Oo. Baka sakaling may makunan tayong kababalaghan. Naglagay na ako ng additional camera sa labas ng CR. Kailangan nating i-document lahat ng nangyayari sa'yo para… JD, ano ka ba naman? Bakit? So itutuloy mo talaga yung walang hiyang video na yan kahit na nagkakaganito na ako? Mas mahalaga pa rin sa'yo ang views kesa sa kalagayan ko. Baka! Grabe! Anong gusto mo? Itigil na natin to. Delete ko na yung channel natin. Yun ba ang gusto mo? Yung video lang sa inabandon ng bahay ang gusto kong burahin mo. Mahirap ba yon? Palibhasa masyado ka nang nawili dyan sa pagtaas ng views at subscribers mo eh. Nakalimutan mo na kung ano ang priority mo sa buhay. Itong channel ko. Itong channel na pinaghirapan nating dalawa ang priority ko. Paano ako? Ako na girlfriend mo. Saan ako lulugar? Sabi ko na nga ba eh. Mukhang nagpadalos-dalos na naman ako sa desisyon kong pumasok sa relasyon. Di na ako natuto. Lagi na lang ganito. Sakit palang malaman, no? Na hindi ako ang priority ng boyfriend ko. Bea, ginagawa ko naman ang lahat ah. Hindi porket priority ko ang channel natin, ibig sabihin nun hindi na kita priority. Naghahanap ako ng maaaring solusyon para may save ang dalawang bagay na pinakamamahal ko. Itong channel natin at ikaw. Nasaan? Saan ko makikita yung efforts mo? Kasi hindi ko maramdaman. Bea naman. Napakaliit na bagay lang nitong hinihiling ko sa'yo. Yung views at subscribers na pinagmamalaki mo, makukuha naman natin yan sa mga susunod na buwan eh. Madali lang natin mababawi ang mga bagay na pinanghihinayangan mo ngayon. Sayang kasi. Kumbaga ito na yung break natin eh. Paano kung hindi na maulit to? Paano kung ito na lang yung chance natin para makilala online? JD, wag mo sanang hayaang humantong pa tayo sa araw na papipiliin kita kung ako o yung channel mo. Alam kong hindi mo magagawa sa akin yan. Hindi pa siguro ngayon, pero sige lang. Batuhin mo pa ako ng red flags, matatauhan din ako. May bisita ka ba? Wala tayong kasama rito. Tayong dalawa lang nandito sa unit. Eh sino yung kumatok? Sandali lang, i-check ko. Huwag mo akong iwan dito. Di ako lalabas ng kwarto. Sisilip lang ako. May tao ba dyan? Hello? Sino ka ba? Pwede ba? Tantanan mo na kami? Ano? May tao ba? Sa tingin ko, kailangan na talaga nating magpatulong sa paranormal expert. Papadudot sa pagdaan ng mga araw ay mas lumala pa ang mga nararamdaman namin ni Bea sa loob ng unit ko. Nagsimulang pumalya mga appliances kahit na brand new naman ang ilan sa mga dito. Sinubukan naming ipakita sa electrician ang linya namin ng kuryente at ayon sa tumingin ay wala naman daw itong problema. Napapadalas din ang mga naririnig naming kalabog at mga yabag, lalo na tuwing sumasapit ang madaling araw.
Sa pagkakataong yon ay wala na akong pakialam sa mga nakaset up na camera. Itinigil ko na rin ang pagkuha ng video sa aming sarili dahil wala naman itong nahahagip na kababalaghan. Mas natakot na ako para sa kalagayan naming dalawa ni Bea, lalo na't naapektuhan na kaming pareho. Hindi lang physically, pati na rin mentally. Ilang beses habang nasa harapan ako ng computer ko ng 10 oras ng gabi sa loob ng aming kwarto, ay may napansin akong tila ba anino ng tao sa labas ng bintana namin. Nakapatay na noon ang mga ilaw, Papa Dudut. At tanging ilaw na lamang ng monitor ng computer ko ang nakabukas. Hindi ko alam kung pagod lang ang mga mata ko o dahil puyat ako kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko noon. Pero ilang segundo ko ring pinagmasdan ang hugis ng tao na anino sa bintana na parabang nakatingin sa akin. Hindi naman ito gumagalaw kaya inakala kong anino lamang ito ng puno o baka poste sa labas. Dahil hindi na ako makapag-concentrate sa ginagawa ko sa kakaisip kung anino lang ba talaga ang nasa bintana ay tumayo ako upang lapitan ito. Pero hindi pa man ako nakakalapit ay biglang umalis ang anino na parang natakot. Halos mapaupo ako sa sobrang gulat. Nanginig ang buong kalamnan ko at tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Sa buong oras na busy ako sa computer ko ay hindi ko alam na may nanonood pala sa akin. Ang masaklap pa nito ay nasa second floor ang unit ko. Ang naging last straw na siguro upang matauhan ako sa mga pangyayari ay yung muntik na akong binangungot. Tanghaling tapat noon, Papa Dudut, nang makaidlip ako sa sala. Nasa loob naman ng kwarto si Bea at nagpapahinga. Nagising akong tagaktak ng pawis pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Pagdilat ko ay naaninag ng mga mata ko ang isang malaking anino sa paanan ko. Alam kong gising na ang diwa ko noon pero para bang nasa loob pa rin ako ng isang panaginip. Pilit kong ginagalaw ang katawan ko pero hindi ko magawa. Biglang nanakip ang dibdib ko. Sinubukan kong pumikit ulit at nagusal ng maikling dasal. Doon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko at tuluyan na akong nagising sa pagkakatulog. Matapos ang pangyayaring yon, ay pareho naming napagdesisyonan ni Bea na lumapit na talaga sa isang paranormal expert at hindi na namin ito pinagpaliban pa. Nakahanap kami ni Bea online ng paranormal expert na mahihinga ng tulong. Si Julius. Ikinuwento namin sa kanya ang mga pangyayari sa amin ni Bea. Mula sa pagsama ng pakiramdam ni Bea, sa mga kababalaghan na nararanasan namin sa loob ng unit ko hanggang sa anino na patuloy na sumusunod sa aming dalawa. Tinawagan na rin namin si Lola Insyang para ikwento sa kanyang lahat at magpaalam na rin na muling makapasok sa bahay. Gusto kasi ni Julius na makapasok sa loob ng abandonadong bahay para mas maramdaman ang lugar. Sa pag-iikot ko sa loob nitong abandonadong bahay, wala naman akong naramdamang bad energy. Sa katunayan, puro mga naiwang vibrations lang na mga dating nakatira rito naramdaman ko sa bahay na to. Ang mga tao kasi, may mga energy silang naipapasa sa mga bagay, sa mga gamit, pati na sa mga parte ng bahay. Positive man ito o negative. Karaniwan, sa bad vibrations kumakapit ang bad spirit. So ibig niyo po bang sabihin, wala kayong nakitang multo sa loob ng bahay? Sabi ko naman talaga sa inyo noong una pa lang na wala namang nagmumulto rito, hindi ba? Sinisi niyo pa nga itong bahay sa mga nangyayari sa inyo eh. Pero paano niyo po maipapaliwanag yung nangyayari ngayon kay Bea? Ako mismo, nakita at naranasan ko na rin yung pagmumultong sinasabi niya. Hindi multo ang sumusunod kay Bea, kundi isang elemento. Ano pong elemento? Tulad ng mga kapre o duwende, ganun ba yung sinasabi ninyo? Kaya ako kayo tinawag dito sa labas ng bahay ngayon dahil dito ko ipapaliwanag ang nangyayari sa iyo. Wala sa loob ng bahay ang gumugulo sa inyo,
kundi nandito siya sa labas. Sa mismong puno ng akasya na nasa tabi natin. Dito siya nakatira, sa punong ito. Imposible naman yata yung sinasabi mo. Simula pagkabata ko, dyan sa puno ng akasya na yan kami naglalaro. Wala naman kaming kapreng nakikita na nakatira dyan nag-iimbento ka naman yata. Harmless lang naman kasi ang mga elementong nakatira sa mga puno. Usually, sila mga bantay ng kalikasan. Katulad doon ng sinabi nyo, bata pa lang kayo naglalaro na kayo rito, hindi ba? Ibig sabihin nun, kilala na kayo. Alam nilang wala kayong masamang idudulot sa binabantayan nilang lugar. Pero sa kaso nila Bea at JD, dayo lang sila. Ngayon lang sila nakita ng nagbabantay dito. Teka sandali, nalilito ako Hindi naman tong puno ang sadya namin nun Itong bahay ang pinasok namin. Pero hindi ba bago kayo pumarito, tahimik ang lugar na ito? Wala nang nakatira rito, wala nang pumaparito, wala nang tumatao. Kaya nung bigla kayong sumulpot sa tahimik na lugar na to, nabulabog sila. Binulabog nyo sila. May tanong ako, bago kayo nagsimula sa ghost hunting nyo, nag-alay ba kayo ng dasal? Humingi ba kayo ng permiso hindi lang sa nagmamayari ng bahay, kundi maging sa mga hindi natin nakikitang elemento na nakatira rito? Hindi Ginulo nyo sila. Ganon ang nangyari. Ngayon, ibinabalik lang nila sa inyo kung ano ang ginawa nyo sa kanila. So paano natin mapapahinto to? Kailangan ba naming humingi ng tawad o kung anuman? Ako nang bahala dyan. Mag-aalay ako ng dasal para sa nagambala nyo at susubukan kong kausapin na tumigil na ito sa ginagawa sa inyo. Please lang po, pakisabi naman na tama na ho. Nakuha na namin ang punto niya. Hindi na ulit kami manggugulo sa mga lugar ng walang pasabi. Yung videos na kinuna namin dito, buburahin na rin namin. Diba, JD? Oo. Buburahin na namin lahat. Dahil kung hindi mo buburahin yon, mas lalo lang dadami ang mga taong dumadalaw dito para bisitahin tong abandonadong bahay na in the first place, wala namang multo. Kaya naman pala may mga nagtetrespassing dito, kayo palang may kasalanan. Alam niyo bang hindi ako magkaroon ng maayos na tulog sa gabi dahil sa mga taong pumapasok dito ng walang paalam? Aba, ayos sana kung pwedeng pagkakitaan. Kaso imbis na makatulong, nakakaperwisyo pa sila dahil nga nagkakanda sira-sira yung mga bakod na inaakyatan ng mga tao. Sorry po, hindi namin alam na ganun ang mangyayari. Pangako po, buburahin na namin yung videos para na rin hindi na po kayo maabahala. At matahimik na rin kung sino man ang nakatira sa lugar na to. Dapat lang! Ang laking perwisyo ng ginawa ninyo! Malalim na ang gabi. Simulan na natin mag-alay ng dasal. Pakipasa na lang itong mga kandila. Isang dasal ang inalay ni Julio sa puno ng akasya kung saan umano nakatira ang nilalang na gumambala sa amin ni Bea. Ito ang isang bagay na hindi raw naming ginawa bago at pagkatapos naming pasukin ang abandonadong bahay. May ilang ritual ding ginawa si Julius upang masigurong hindi na kami masundan pa na kung sino man ang nagparamdam sa amin sa sari-sarili naming bahay. Pagkatapos nito, Papa Dudut, ay wala na kaming naramdamang kababalaghan o anumang bagay na hindi pangkaraniwan. Katulad ng pinangako ko ay binara ko na lamang po ang video namin at nag-decide na rin kami na huwag nang ipagpatuloy ang mga video series namin patungkol sa nangyaring ghost hunting dahil ayon kay Lola Insyang ay halos araw-araw na raw siyang sumasaway ng mga dumadayo sa naturang bahay para i-check kung totoo ba ang nasa video namin. Maraming taon na po simula na mangyari ang hindi namin malilimutang karanasan sa buhay namin. Matapos ang insidente, unti-unting nanamlay ang channel ko hanggang sa maisipan ko na pong ihinto ito at i-delete. Ibinenta ko na rin halos ang lahat ng naipundar kong gamit tulad ng mga kamera, mic at kung ano-ano pa.
Kasabay ng pagkamatay ng channel ko ay ang pagkawala na rin ng relasyon namin ni Bea. Mutual decision naman po ang nangyaring hiwalayan sa pagitan naming dalawa. In the first place ay ang channel lamang naman namin ang nagbubuklod sa aming dalawa. At nang mawala ito ay unti-unti na ring nawala ang koneksyon namin sa isa't isa ni Bea. Ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa BPO industry bilang isang IT specialist. Masaya na po ang buhay ko ngayon kasama ang bagong girlfriend ko na si Eileen. 2 years na po kaming magkarelasyon at sa tingin ko ay siya na ang makakasama ko habang buhay. Gayunpaman, ay mananatili pa rin sa puso't isipan ko ang mga aral na natutunan ko kasama si Bea. Hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ito. Nakikita man natin sila o hindi ay lagi nating tatandaan na kailangan pa rin nating irespeto ang katahimikan ng bawat isa kung ayaw nating tayo mismo ang bulabugi nito. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, JD. Respeto. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang ugali na kailangan nating ibigay. Hindi lang sa mga tao kundi pati na rin sa lahat ng bagay. Ayon nga sa kasabihan, huwag mong gagawin sa iba ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo ng iba. Lagi nating tatandaan na mapakababalaghan man o hindi, huwag tayong magdadalawang isip na lumapit sa Panginoon. Magdasal tayo at humingi ng gabay dahil sa bawat problema na dumarating sa ating buhay, prayers ang isa sa mga mabisang sagot. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.